No? Game. Ba na to mga kababayan. Hindi ko alam kung ano uunahin ko dito. O dito muna tayo. Doon sa mga pagpipilian daw ho, mga bossing. No? Mga pagpipilian kung sino daw po ang mauunang mauoblo dito po sa mga senador na nasa harap natin. Ayan. Ayan ha. Botohan tayo. Botohan mga kababayan. Sabi ni Lord, 2524 ng Cereza Force, I'm back. Bakit naiba yung mga pangalan nyo? No? Si Leo Bernardo, nandiyan din, no? Game mo, mga kababayan. Unang-una, no? Ito, Senator Chis Escudero. Among these senators, sino ang unang makukulong daw ho? Botohan, ha? Nandiyan. Sabi, sino ang unang makukulong? These senators are facing multiple legal, political and public pressures and accusation. The question is, sino ang unang makukulong? Sabi, si Chis Escudero daw po, kung ano yung mga posibleng violation, election contribution. Kung naalala nyo ho, mga boss G Pamo, sir, parang yung sinasabi, ito ay tungkol doon kay Lubiano. No? Yung isang may-ari ng construction company na nag-donate, nagbigay kay Chis Escudero, no? Para doon sa kanyang kampanya. Possible flood control kickbacks at 140 billion, putik na yan, lalaki. 100, nakakalula yung mga perang to, no? 140 billion pesos insertion, no? Senate ethics complaint on campaign contribution. Yan daw po, mga kababayan. Chis Escudero pa lang ho yan, ha? Sabi ni Lord, Boss Mark, may issue ang YT, kaya mga names namin iba-iba. O sige, wag niyo akong pahirapan, ha? Sabi, eto naman daw po, walang iba mga kababayan kung di po si si Boy Dila. Si Boy Dila, Senator Joel Villanueva. Possible flood control kickbacks, tax evasion, meron din pala to. Kakaharapin, plunder at ombudsman PDAP conviction. Hindi kala ko yung sa PDAP wala na yon kasi nga 'di ba nagkaroon ng secret decision between Martires and dito po kay Joel Villanueva. Yan, mas konti yung kay Villanueva kaysa dito kay Chis Escudero. Ay, sumisilip po mga kababayan yung susunod. Ayan, sumisilip. Mukhang dapat naman yata hindi kasali ito dito sa listahan ng mga ng posibleng mga makulong ho, mga bossing. Bakit? Bato de la Rosa, imported ho ito mga kababayan. Kung sakali na si Tobats ay maoblo, mga bossing, ang pupuntahan niyan, ibang bansa ho. Ano daw yung kay Tobats? Tobats, pending ICC warrant of arrest, architect of Oplan Tokhang, linked to Chinese drug syndicate. Ayun, puro pang ibang bansa ho. Yung kay Tobats, mga bossing. At hanggang ngayon ho, mga kababayan, hindi pa din yata pumapasok sa Senado si Boss Bato, mga bossing. Yung nagsabi sa atin na ano daw, I am ready. Pero hanggang ngayon ho, hindi pa rin ho nagpapakita at hindi pa rin ho pumapasok sa Senado. Susunod ho, mga kababayan, wala pong iba kundi si Boss Jinggoy. Nasabi doon sa balita na ikinalat ni Robby Tarosa, luma na naman ho yun. Dumugo daw yung puwit. sabi doon sa balita, mga bossing. Senator Jinggoy Estrada, possible flood control kickbacks, no? At sinasabi, hindi nga daw kakilala yung Beng Ramos na sinasabi ni Bryce Hernandez. Sinasabi, tsaka ka-text ni Bryce Hernandez, tax evasion, grabe naman, pati tax evasion, plunder, Sandiganbayan pork barrel cases. Yan. Sino pa yung sa ilalim? Sino huhula? Sino ho yung nasa ilalim, mga kababayan? Ito, yung ulo. Sa tingin nyo, sino? Imported ang warrant of arrest, sabi ni Supnet. Si Supnet ito, nabasa ko doon sa kanyang sa kanyang picture. Sino to? Mga kababayan, ulo pa lang, dapat alam nyo na. Si Senator CLTG. Senator Christopher Lawrence Tesoro Go Construction Company. Na ang sinasabi niya, hindi daw
kanya yon o wala siyang kinalaman doon sa construction company. Ano naman ang posibleng kaso? Pending ICC warrant of arrest, paymaster of Oplan Tokhang. Oo. Talagang ipinagmalaki niya yan doon sa kanyang interview na nung panahon daw nila, mga kababayan, merong 500,000 kapag ka daw hubuhay, 1 million pagpatay at pag nanlaban, 2 milyones daw ho. Mismo napanood natin yung 2019 na interview kay Bungo. Sumunod mga kababayan, Ghost Health Project Allocation. Naku, baka ito yung sinasabi na pag daw may mga bubuksan na mga ganyan, si Bungo daw puro pakita lang daw. Puro pakita. No, puro inauguration lang daw. Possible flood control kickbacks and formally with Michael Yang link. O sino yung susunod? Nako, ito. Hindi ko ina-expect na kasama ito. Si Rodante Marcoleta, mga bossing. Bakit kaya? Senator Rodante Marcoleta links to flood control insurances. Oo. Yung sinasabi nga yung SB, 'di ba? Nandoon sa sa insurance. SOSE and SAL and conflict. Ayan. Mukhang madali yan kasi mismong siya umamin ho dyan, mga bossing. 'Di ba? Yung sa SOSE niya, inamin niya yon doon sa pinagsusumbungan niya lagi, doon sa Net25, mga kababayan. SOSE and SAL and conflict, possible ethics complaint on falsified goods. Naku, mas madami pala ta. Possible ethics complaint on falsified Gutesas affidavit, no? At nagsalita ho yung lawyer. Talagang sabi nung lawyer, gadaanin namin to sa legal. 'Di ba? At may binanggit to, mga kababayan. Hindi nga lang pinangalanan. At ang tingin ko doon sa bukod kay Gutesa na binanggit ay yung ibig niyang sabihin do si Rodante Marcoleta yon. Possible perjury case on SOSE anonymous donor. Bakit to? Bakit naman, Mark? Ba't makukulong ng perjury? O bakit makakasuhan ng perjury si Marcoleta? Kasi po yung SOSE, pinapanumpaan po yun, mga kababayan. At kapag yung isunulat mo doon, hindi tama, kasinungalingan, kasong perjury nga naman talaga yun, mga bossing. O yan. Ngayon, tatanungin na natin isa-isa. Tatanungin ko kayo, sino sa tingin ninyo ang mauunang makasuhan dito sa mga ito? Si Chis Escudero ba? No? Yung kay Chis Escudero, yung kanyang election contribution, may paliwanag na dyan na kayang-kayang ilusot daw yan. No? Possible flood control kickbacks, medyo mahaba-haba. No? At 140 billion, medyo mahaba-habang investigasyon. Ganon din kay Joel Villanueva, mahaba-habang investigasyon. Kay Senator Jinggoy, halos pare-pareha sila. Kay Rodante Marcoleta, medyo posibleng mapaaga. Pero ang pinakamaaga ho yata talaga, mga kababayan, wala pong iba kundi itong si Senator Ronald Bato de la Rosa. Bakit ho, mga bossing? Ngayon pa lang, nagtatago na At mukhang ang susunod dito, mga kababayan, yung nasa ilalim na Senator Bongo. Sabi, ano daw yan? Early month ng 2026. So, etong dalawa ang nangunguna ho, mga kababayan. Baka pangatlo, si Rodante Marcoleta kung sakali ho. Doon sa mga SOSE and SAL and conflict, doon sa mga possible perjury case, no? Doon sa hindi niya nga pinangalanan yung kanyang mga donor, mga bossing.